Amen! Ayan, isang mapagpalang araw po sa aking mga kapatid dyan sa Kilikaw Albay. Mabuhay po kayo at patuloy na palakasin ng ating Panginoon. Kamusta ka, kapatid? Sige nga po, tulungan mo akong tapikin ang katabi mo at sabi mo sa kanya, blessed na blessed ka dahil narito ka. Amen. Dahil tayo po ay nagpapatuloy sa gawain ng Diyos, tayo po ay tinatawag na mapalad. Dahil kasama po natin ang ating Panginoon araw-araw sa atin pong buhay. Ready ka na ba na mag-aral ng salita ng Diyos? Magsabi nga ng malakas na amen, lahat ng ready at pumalakpak ng pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Dahil wala pong ibang karapat-dapat na tumanggap ng papuri, ng pasasalamat, pinakamataas na pagsamba, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? At alam niyo po ba na ang Diyos ay palaging nakatingin sa atin? Ang Diyos ay palaging nakatunghay sa ating kalagitnaan at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, magpatuloy lang po tayo. Amen po ba? Amen. Sige, para sa ating pasimula, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa masaganang habag at biyaya mo, Panginoon, na araw-araw po naming nararanasan, araw-araw po namin kailangan ang iyong biyaya, ang iyong grasya, ang iyong pagpapala, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil dito sa aming kalagitnaan, wala po kaming ibang tinatawagan, wala po kaming ibang kailangan, kundi Ikaw, Panginoong Hesus, dahil Ikaw ang aming pag-asa. Hayaan mo po na patuloy na mabuksan ang aming mga mata, tenga, ang aming mga puso at malaya po naming marinig ang pinakakalooban mo sa aming mga buhay. Maghari ka, O Diyos, sa araw na to. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Ang atin pong topic ngayong araw na to ay blessed to be a blessing. So nawa po tayong lahat ay maging daluyan ng pagpapala mula sa ating Panginoon. So ang tanong ko po, sino po ang gustong ma-blessed? Sige nga po, magsabi ng malakas na Amen. Amen, di po ba? So we all want to be blessed. So napakagandang karanasan po nito. Napakagandang pakiramdam at kalalagayan na tayo ay tinatawag na blessed. At alam niyo po ba na maraming mga tao na ang basihan ng kanilang pagiging blessed ay yung pagkakaroon po ng magandang buhay, magandang kita sa kanilang mga negosyo, malayo na ang kanilang narating, ang naipundar nila napakarami na, o sila po ay nagiging kilalang kilala na sa lipunan. Sila ay mga famous, mga powerful, financially secured, and they said they were blessed. So, kapag meron kang mabait na anak, sabi, oh, napakapalad mo naman kasi ang sisipag mag-aral lang yung mga anak. No? Pero paano na lang, kapatid, kung kabaliktaran ng mga ito ang nangyayari sa buhay mo? Halimbawa, nawalan ng trabaho. Di po ba? Hindi nadadagdagan ng sweldo, kulang na kulang, pambili pa lang ng bigas, di ba? So, parang minsan, parang wala na, kulang pa. So, minsan may mga nalusaw na mga naipundar, naibenta ng lahat, nawala ng mahal sa buhay. Ano pong nagiging karaniwang response ng mga tao kapag ganito ang nangyayari sa kanila? Sabi nila, parang ang malas ko naman yata. Hello? Diba? Parang sasabihin na, minamalas yata ako. Pero ang sabi po ni James, sa blessed, ay yung mga tao daw po na nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sige, basahin po natin sa Santiago chapter 1 verse 12. Sabi doon, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, sa English po, sabi, blessed is the man. Pag sinabi pong blessed, the man who remains steadfast under trial. So, pag sinabi pong steadfast, unwavering, steady, firm, yung tao na nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok.
So mga kapatid, hindi po malilimitahan ng mga bagay o literal na achievements ang inihahanda sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba, sabi nga ng Job chapter 5 verse 7, every person alive will have trouble. So sinabi po yan ni Eliphaz. Ito po yung nung gusto niyang i-encourage si Job dahil samot-saring pagsubok, problema ang kanyang kinakaharap sa buhay. Sinabi sa kanya ni Eliphaz na lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay merong mga kanya-kanyang mga pagsubok na pinagdadaanan. So lahat ng tao, sabihin nga po natin, lahat. Yan. So lahat ay dumaraan sa trials and life testings. Kaya po sinabing hindi natutuldukan ng pagkakaroon lamang ng maraming bagay ang pagiging blessed, kasi ang tunay na blessed na tao yung nananatiling tapat, nananatiling matatag sa kabila ng maraming mga trials and sufferings na pinagdaraanan sa buhay. Ang tanong po, ang mayayaman ba may problema? Yes, may problema po ang mayayaman. Minsan nga, mas madami pa. Ang mahihirap, may problema ba? Yes, meron din pong problema. Every person who is alive has problems and troubles. So, lahat dadaan, di po ba? Lahat dumadaan po talaga sa pagsubok. At kailangan po nating daanan ang lahat ng yan. Napasadahan na po natin at napag-aralan yung mga reasons behind troubles and trials. Di po ba, noong mga nakaraang linggo? Pero, kapatid, hindi po tayo mananatili dyan. Hello? Di ba ayaw po natin ng traffic? Ayaw din po ng Diyos na ma-stuck tayo dyan sa mga problema at sa mga pagsubok. Gusto po ng Diyos, tayo po ay lumilevel up. And sabi nga, events may be very bad, but we can always find God in them. So, lagi pong maitinuturo ang Diyos sa bawat sitwasyon na ating pinagdaraanan. So, halimbawa, tayo po ay under trial, di ba? So, sabi doon, remain steadfast and stood the test. So, isa sa magandang halimbawa po ng katatagan, kapag pinag-uusapan po ang katatagan, ang integridad, yung patuloy na pagmamahal, ay yung istorya po ni Joseph. Diba, si Joseph po, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Pinagtaangkaan pa po siyang patayin. Hinulog pa po siya sa balon. Ibinenta, di po ba, at naging alipin ni Potiphar. Circumstances may cause pain and despair, but we should not be anxious. We should look at our trouble in a calm way. We should look for something good that could come out of it. So, maari po na may mga taong hindi masaya sa kalalagayan mo. Halimbawa, naiinggit sa'yo, sinisiraan ka, inaaway ka, you are rejected, kung sino pa yung mga inaasahan mong mga tao nakakampi sa'yo, sila pa yung nanlalait sa'yo, yung parang hinulog ka sa balon, parang ang dilim ng sitwasyon, nag-iisa ka lang, ang lungkot ng buhay, at nag-iisa ka lang na lumalaban. Pakiramdam mo, nag-iisa ka lang na lumalaban sa mga problema na pinagdaraanan mo. At malungkot naman po talaga ang mag-isa. Sabi nga, when depression attacks, kailangan mong tumingin kay Jesus. Kapag nalulungkot ka, kapatid, sabihin mo sa kanya, sa katabi mo, tumingin ka lang kay Jesus. Tingnan nyo po, sa John chapter 14, verse 27, ang sabi doon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So, napakalayo ng happiness na bigay ng mundo sa kaligayahang kapayapaan na ibibigay po sa atin o binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Dito po, we don't promise na everything is going to be well, no? Hindi po natin pinapangako na habang nasa ibabaw tayo ng mundo, lahat maganda, lahat patas, kasi we are living in a fallen world. No, marami pong mahirap, marami pong mga masasamang pangyayari at hindi po madali ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. Kasi 'di ba, bilang Kristiyano o kahit sino, meron pong mga tukso. Sabi nga ng verse 14, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at
napatangay sa sariling pita. Ang mission po kasi ng demonyo ay ilayo ang tao sa Diyos. No, yan ang mission niya, ilayo ka sa Diyos. Gagawa siya ng lahat ng paraan para mahulog ka sa kasalanan. Gagamitin niya yung mga taktika na parang mukhang okay naman, no, mukhang pwede naman, pero ang kahantungan pala nito o kaduluduluhan pala nito ay kapahamakan. For example, 'di ba, parang okay naman yung magka-work ng linggo kasi ang laki ng sweldo, ang laki ng naiaambag ko sa pamilya. Kahit na buong isang araw nagtatrabaho o kinakaligtaan na po natin yung para sa Panginoon, minsan mga taktika po yan ng kaaway para tayo ay mailayo sa kanyang presensya. Sabi nga ng Marcos chapter 8 verse 36, ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ang kanyang buhay. So, meron po kasing mga tao, ini-equate ang worth ng tao sa dami at laki ng achievements o dami ng pera ng isang tao. Kaya marami po ang guilty dito kung paano po sila magtrato ng tao according sa income, according sa status, o sa itsura ng tao. Kaya marami po ang naghahangad na yumaman, dumami ang pera, 'di ba? Umayos ang buhay kasi maraming tao talaga hindi patas kung magtrato. Hello? No, kapag mayaman, 'di ba? Yung mayayaman sila po yung may boses. Kapag mahirap ka lang, tahimik ka lang. Kapag may pera, sila po yung nasusunod at napapasunod po ang lahat. Kapag walang pera, 'di ba? Tahimik lang. So, kasalanan po, sabi nga ng verse 15, may mga kasalanan nagdudulot ng kamatayan. Sabi ng verse 16 din, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. No, kaya pag sinabi pong blessed, okay? Blessed na blessed, matatag sa harap ng pagsubok. Yung blessed na blessed po, matatag sa harap ng tukso at tinatakbuhan ang tukso. Ang blessed na blessed ay yung pilit na sumusunod kay Kristo kahit napakahirap na po ng sitwasyon. Hello? No, blessed na blessed. Sila po yun, yung talagang nagtitiis. Okay, nagpapakatatag kahit mahirap na ang sitwasyon. Christian life is not easy. No? Para kang lumalakad palaban sa mga alon. Sabi ng Jeremiah chapter 12 verse 5, at sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? So, be steadfast. No, steady ka lang. Okay? Nakaka-pressure na ba sa bahay nyo? Nakaka-pressure ba yung mga ka-workmates mo? Nakaka-stress ba yung mga pangyayari sa paligid mo? So, sabi rito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Halimbawa, meron po mga estudyante, 'di ba? Minsan assignment pa lang, busit na sa teacher. Naku, napakarami namang pinapa-assignment ng teacher, no? Napakarami namang pinapa-research. Pero sabi nga, kung sa eskwelahan pa lang, stress na minsan yung ibang mga bata o ibang mga estudyante, paano na lang kapag nasa kumpanya na? 'Di ba? Paano kakayanin yung mga pressures sa trabaho? O halimbawa, mag-boyfriend pa lang o mag-girlfriend pa lang, madaling magselos. Halimbawa, hindi ka lang na-text, 'di ba? Naiinis na. So, paano mo pahaharapin yung napaka-challenging na buhay ng may asawa? Minsan wala lang baon, ayaw nang pumasok. Wala lang bagong cellphone, ayaw nang mag-aral. So, paano makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Ang ibig sabihin po nito, papaano pa sa mga darating na panahon na mas mahirap pa ang buhay kung sa mga simpleng bagay pa lang umaayaw na. Hello? Sa mga simpleng bagay pa lang ay umaatras na. So, kapatid, huwag tayong susuko. Kailangan po nating magpakatibay. Hello? Tinawag ka ng Diyos at hinuhubog ka ng Diyos upang makipagpaligsahan sa lakas ng kabayo.
'Di ba? Hindi po madali ito, pero siguradong kakayanin mo dahil kasama mo ang pangako ni Kristo na hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Amen po ba? Amen. So tandaan mo na ang kalidad mo ay sabi nga hindi katulad ng sa kasamahan mo. Yung kalidad mo ay hindi kaparehas ng sa mga ibang mga classmates mo. Ang kalidad mo ay hindi basta-basta dahil ikaw yung hindi susuko. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yung hindi sumusuko. Ang totoo, sabi nga, napagtagumpayan na natin ang lahat dahil si Kristo napagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay, kaya mapagtatagumpayan din po natin yung lahat ng bagay na kinakaharap natin sa kasalukuyan. So sabi nga, tatakbuhin mo na lang. Dadaanan mo na lang yan dahil tinapos na lahat ni Kristo para sa'yo. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, be steadfast at huwag kang susuko. So basahin pa natin, ituloy po natin sa verse 17, letter B. Sabi niya, hindi siya nagbabago. Si Jesus po yun. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Alam na alam ng Diyos ang pagtitiis mo, nakikita niya ang bawat pagluha mo, alam na alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo, kaya be steadfast. Amen po ba? Hindi ko alam kung bakit ito ang palaging nais ng Diyos na sabihin sa bawat isa, lalong-lalo dyan sa Kilikaw Albay. I know na hindi ganun kadali yung setup ng mga gawain po natin dyan sa Kilikaw. Pero meron tayong malaking Diyos, meron tayong malakas na Panginoon, meron tayong makapangyarihang Diyos na nakakaalam ng ating sitwasyon. Kaya sa pakiramdaman natin parang ang hirap, pero kapatid, sabi nga natin, kapit lang, magpakatatag lang po tayo, darating din po yung mga panalangin po natin, basta tuloy-tuloy lang po tayong manalangin. Amen po ba? I really suggest na hindi lamang tayo tuwing araw ng linggo na nanalangin. Magdagdag po tayo ng ibang araw na kung saan meron talaga tayong prayer meeting. Kasi ito yung backup natin para magtuloy-tuloy talaga. Magkaroon talaga ng, sabi nga ng buhay, yung gawain. Kasi it is not by our own might nor by power, it is only by God's Spirit. And at kung human power lang, kapag human strength lang ang paiirali natin, hindi po natin to kakayanin pare-pareho. Pero by the grace of God, we need to pray more. We need to pray hard. Dagdagan pa po natin yung panalangin. More of Him, more of God, more of His presence para magtuloy-tuloy po tayo. Amen po ba? Kaya ang encouragement po sa atin ng ating Panginoon, sabi ng Isaiah chapter 60 verse 22, maliit mang lipi, iyang iyong angkay, magiging dakila, gagawin ko kayong malakas na bansa, mangyayari ito sa takdang panahon, pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita at magsasagawa. So, merong ipinangako siyang great reward, mga kapatid. Amen? Merong gagawin ang Diyos. Wag lang po tayong bibitaw. Magpatuloy lang po tayo. Yung crown ng Panginoon, yung ipinangako niyang great reward, yung crown of life. Sabi ng Revelation chapter 2 verse 10, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. So, alam niyo po, magpatuloy po tayo hanggang wakas. Lahat ng nararanasan po natin sa nakaraan, lahat ng hirap na pinagdadaanan po natin kahit sa kasalukuyan, pinapatatag at hinuhubog lang po tayo ng ating Panginoon para mas maging may laban po tayo sa buhay. So, sabi nga kahit sa mga bata ngayon, dapat meron pong grit na tinatawag. What is grit? No po? Hindi lang sa mga bata, kundi dapat sa lahat ng tao. At maganda po kung tayo ay mga magulang, itinuturo po natin ito sa ating mga anak. What is grit? No? Yung courage and resolve, strength of character.
So ito po yung mahalaga sa atin ngayon, strength of character. Dapat matatag ang puso, 'di ba? Matibay ang loob. Dapat tama ang puso. Okay, sabi nga sa buhay po natin, may mga masasakit, masaklap na pangyayari, pero kahit may mga ganon, kapag may grit ang tao, hindi malulugmok. Okay, yung pananampalataya niya malakas, lalaban yan, kaya niyang makipagsabayan. Hindi po yung parang, halimbawa, may mga tao po, hindi nga lang napansin, di ba? Hindi lang nakamayan. Minsan nagtatampo na. Minsan, merong mga bata na, nag-fail lang sa isang subject. So, minsan, alam niyo po, ang iba dyan, nagpapakamatay na. Meron po akong isang kakilala o pinuntahan nung nakaraang taon, siguro mga 2 years ago, pre-pandemic yon. Grabe po, meron pong isang college student siya nung time na yon, and then akala niya makakagraduate siya, pero dahil nag-fail siya, okay, binagsak siya ng teacher niya, sa takot niya na sabihin sa mga magulang niya na meron siyang failing grade, alam niyo po ang ginawa, siya po ay nag-suicide, siya po ay nagpakamatay. Nakakalungkot po talaga na pangyayari yan. Pero ang isang bata na sabi nga malakas, no, ang tao na malakas, matatag at merong pananampalataya sa Panginoon, kahit anong pagsubok ang dumating sa kanyang buhay, mananatili po talaga siyang matatag at malakas, kasi alam niya na kasama niya ang Panginoon. Meron lagi tayong pinaghuhugutan ng ating lakas at hindi nauubos. Ito po yung hindi nananakaw. Sabi ng John 7:38, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So yung promise po sa mga nagmamahal sa Panginoon, sino po nagmamahal sa Panginoon dito? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Ito po, sa lahat na nagmamahal sa Panginoon, ang promise po ng Diyos, yung dahilan, kaya nananatiling matatag, dahil nararanasan mo ang ligaya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya in return, natututunan din po nating ibigin siya. At makakasurvive tayo sa test, no, sa life test and trials. Kasi ang hugot natin, di po ba, ang hugot natin ay sa pangako ng Panginoon. Sa Biblia po tayo humuhugot ng lakas. Yung mga binubulay-bulay po natin ng mga salita ng Diyos, ito po yung nagpapatatag sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Sabi po nga gano'n, di ba, ng verse 17, letter B, hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim, di ba? And verse 18, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. So, tandaan po natin, Christ is our great reward. Balikan po natin yung buhay ni Joseph. Diba? Hindi po natapos sa kwento na puro hirap at pasakit lang ang buhay ni Joseph. Hindi po siya nanatili sa kulungan. Dahil meron po siyang pananampalataya sa Panginoon. Meron siyang grit, yung strength of character. Matatag po siya, nagpatuloy lang ang kanyang buhay. Diba? Pinalaya siya, itinaas siya ng Panginoon. Kung kay Joseph lang po, hindi niya kakayanin ang hirap na pinagdadaanan niya. Sa bawat hirap na pinagdadaanan niya, kung babasahin po natin ang kwento, sa lahat ng madidilim na pinagdadaanan niya, palaging binabanggit po doon na, and God was with him. And God was with you. No, kaya nakakatawid sa lahat ng pagsubok. Hello? Imaginein po natin, tayo po bilang mga anak ng ating Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan sa dilim. Hindi niya po tayo pababayaang nagugutom. Hindi niya po tayo pababayaang wala tayong ipapakain sa mga bata every Saturday. Hindi lilimutin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sabi nga nun, sa journey ng buhay mo, God is with you. Hello? Sa journey, pagising sa umaga, sa buong maghapon, pagtulong sa araw-araw ng buhay po natin, God is with you. Hello? So, sabi nga 'di ba, yun yung pinakamasarap doon yung kasama natin ang Diyos. Si Joseph naging kanang kamay ng pinuno, naging tagapamahala siya,
'Di ba, hindi po siya nag-give up. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Kaya nakakabangon po siya. At sa magagandang kalalagayan niya, 'di ba, naging blessing po siya sa kapanahunan niya. Hello? Hindi niya po sinolo yung blessing. Hindi lang niya yun ipinainggit, 'di ba? Ipinost sa Facebook, 'di ba? Feeling blessed. Hindi lang ganoon, hindi niya lang idini-display yung kanyang yung blessing na natatamasa niya. Ito po ay ipinaramdam niya at ipinaparanas niya rin sa iba. Kahit sa mga kapatid niya po na nagtangka sa kanyang pumatay, 'di ba? Yung mga kapatid niya nagtangka sa kanya, gumawa sa kanya ng masama, pinagpala niya pa rin at tinulungan niya. You are blessed, kapatid. Sige nga po, sabihin natin yan sa ating katabi. You are blessed. Sabi 'di ba ng verse 18, basahin ko lang po ulit. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Amen. So, pinili ka ng Diyos para maligtas at naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon. Naranasan mo ang pagliligtas sa iyo ng Diyos. Napakamabiyaya ng Diyos sa iyo, kapatid. Pinagyaman niya ang puso mo, pinasagana niya ang karunungan, ang kaisipan mo, pinagkalooban ka ng talento, hello, at marami pang talento ang ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon at pagkakatiwalaan ka rin niya ng kayamanan. So, you are blessed to be a blessing too. So, you have so much blessings to be thankful and grateful. Sabi nga, hindi matatapos na blessed ka. Okay? O sinasabi mong blessed na blessed ka. You are blessed to be a blessing. So, ipinapanalangin mo sa mga oras na to kung sino yung mga tao na babahagingan mo ng great blessing na tinanggap mo. So, kailangan kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon, hindi lang yan hanggang sa atin. No, talagang ipag-pray natin, Lord, sino po yung gusto mong abutin ko? Pray and think of someone, maaring friends, neighbor, or family, kung saan ibabahagi mo ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. At tunay na masasabi mong you are blessed kung naging blessing ka para sa iba. So, you are blessed when you remain steadfast under trial, at para patuloy tayong maging blessing sa iba at maging blessed talaga na masabi natin na tayo ay mapalad at pinagpala ng Panginoon. Always love God and love others. Tayo po ay maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Kapatid, palaging may plano ang Diyos sa lahat ng nararanasan natin. Lagi lang tayong tumingin kay Jesus. You are blessed, tatandaan mo yan. And not only to be blessed, but you are a blessing too sa maraming tao na nakakasalamuha mo. Amen? So, purihin ang Panginoon. Sana po, bago ulit tayo mag-uwian, tayo po ay magkaroon ng maliliit na grupo at magpanalanginan. At ipanalangin natin, Lord, paano mo pa kami gagawing pagpapala o mapagpala ang iba dahil sa buhay namin. Amen? So, sige po, tayo po ay manalangin. Amen. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O God, sa lahat ng nangyayari sa aming buhay ay hindi po aksidente. Palagi kang may plano at palagi kang may layunin, Panginoon, sa lahat ng karanasan na dumaraan sa aming pong mga buhay. O Diyos, narito po kami, patuloy na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong kabanal-banalang trono. Gamitin mo lamang po ang aming mga buhay ayon sa naisin mo at ayon sa kalooban mo. Tulungan mo po kami na palaging tumingin lamang sa iyo, Panginoong Jesus, for you are the author and the finisher of our faith. Lord, huwag kaming magreklamo, Panginoon. Sa halip, palagi kaming magpasalamat at umasa na meron kang ginagawa at paghahanda na ginagawa sa Kilikaw Albay, Panginoon. We are looking forward and we are hopeful, O Father God, na Ikaw ang Diyos, Panginoon, na palaging sasama at magpapalago sa gawain sa lugar na to. Jesus, we are praying na mabuo ang prayer meeting, Panginoon. Madagdagan pa ang mga pananalanginan. Marami pang
ang mga tao, mga kananayan, katatayan, mga kabataan ang maglalaan ng kanilang oras, magtatanim ng luha, Panginoon, upang umani ng kagalakan. Dahil Lord, wala po talagang magagawa ang tao. Limitado ang aming talino, ang lakas, ang aming kakayanan. Kung wala ang pagsama mo, wala po kaming magagawa. Kaya patuloy na sa iyo po namin lubos na pinagkakatiwala ang mga gawain sa lugar na to. Huwag malimitahan ang kapangyarihan mo, ang kapuspusan ng kapangyarihan mo, ng presensya mo, ng banal na spirito, ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Lord, lahat na manggagawa sa Kilikaw Albay, i-bless mo po, Panginoon, to be a blessing to many people, families, neighbors, classmates, workmates, O Father God, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa iyo namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Happy Sunday po sa bawat isa. Praise God. You are blessed to be a blessing.